Kamusta at maligayang pagdating? O dapat ko bang sabihin, hey, och welcome sa Stockholm Central Station, Stockholm Central na istasyon. Ngayon, sasakay tayo sa Mälartåg, ang regional rail ng Stockholm. Tara, samahan ako sa ilan sa pinakamagagandang tren sa Europa. Habang tayo ay patungong Hilaga papuntang Uppsala, dito magsisimula ang ating paglalakbay sa Stockholm Central na istasyon, ang pangunahing himpilan ng tren sa Stockholm. Binuksan noong 1871 ang Stockholm Central, ang pinakamalaking istasyon ng tren sa Sweden. Nagbibigay ito ng serbisyo sa high-speed, panloob ng lungsod, pangmalayuan at lokal na tren mula sa Statens Järnvägar, VR, Snabbtågsfärjor, Mälartåg at Snäatorget. Nagdudugtong din ang istasyon sa Stockholm Metro, Commuter Rail at nagsisilbing timog dulo ng Arlanda Express Airport Railway. Ang pangunahing bulwagan ng Stockholm Central ang pasukan sa riles ng tren. Ang bulwagan na 119 na metro, ang haba at 28 metro ang lapad ay pinalilibutan ng tindahan, kainan at upuan. Kasama natin si Mälartåg na nagseserbisyo sa Stockholm Region. Ang tren na Mälartåg 900 at 24 papuntang Uppsala ay aalis sa track 16B sa takdang oras at ang tiket ay 110 Swedish crowns. Bumababa tayo sa walkway, dumadaan sa ilalim ng plataporma at lumilitaw ulit sa riles. Ang Stockholm Central ay abala sa dami ng tao ngayong umaga. 3 sa 5 linya ng Mälartåg ay nagtatapos o dumadaan sa Stockholm, kung saan may Stadler Electric Multiple Unit na dumadaan kada ilang minuto. Siyempre, karaniwan din ang mga tren ng Statens Järnvägar. Itong isa dito ay isa sa mga bilevel X40 Electric Multiple Unit ng Statens Järnvägar na gawa ng Alstom, habang halos pareho sila ng anyo sa mga Stadler Electric Multiple Unit. Ang mga unit na ito ay tumatakbo sa iba't ibang serbisyo mula sa regional na biyahe tulad ng Stockholm hanggang Uppsala hanggang sa mga long distance na ruta tulad ng Stockholm hanggang Gothenburg. 15 minuto bago umalis, dumating ang tren namin mula Uppsala. Ito ay isa sa mga Stadler Dosto Electric Multiple Unit ng Mälartåg na tinatawag na ER1. Ang tren ay may 4 na bagon at winter-ready na Stadler Kiss Electric Multiple Unit na may top speed na 200 km/h. Nagsimula ang mga tren noong 2019 at may 53 set na gamit hanggang 2024. Madaling sumakay at bumaba sa karamihan ng istasyon dahil sa malalaking pinto at gap filler. Pag-akyat sa loob, sasalubungin tayo ng isang napakagandang interior. Ang mga tren ni Mälartåg ay may mataas na kisame na may maliwanag na ilaw, kahoy na upuan at asul na upholstery. Astig ang aluminum na palamuti, hawakan, tray table, lagayan ng bagahe at leather na headrest. At kung hindi pa sapat iyon, ang mga upuan ay may orange na tahi na nagbibigay ng kontrast na tumutugma sa pagkakakilanlan ni Mälartåg. Inayos ang loob gamit ang airline at table seating para matugunan ang lahat. May ilang solo upuan sa tabi ng hagdanan, pero di maganda ang tanaw sa bintana. Ang upuan sa Mälartåg ay walang reservation, kaya pumili ka ng kahit anong gusto mong upuan. Pinili ko ang isa sa itaas na palapag. Nang makaupo na kami, umalis na ang tren namin mula Stockholm Central. Habang nagsisimula ang biyahe, tingnan natin ang ruta papuntang Uppsala. Nagsimula kaming bumiyahe papalabas ng Stockholm. Mabilis na nilalampasan ang masikip na sentro at hilagang suburb ng kabisera. Naaninag sa bintana ang mga gubat, sakahan at bayan. Habang bumibilis ang biyahe sa silangang baybayin ng Sweden, lumiko ang riles papuntang Arlanda Airport ng Stockholm, ang una sa 2 hintuan namin. Paglabas mula sa mga lagusan sa ilalim ng paliparan, bumalik kami sa pangunahing linya, huminto sa Knivsta, bago magpatuloy sa mga sakahan papuntang Uppsala. May kabuuang 70 kilometro ang biyahe natin ngayon at tatagal ito ng 39 na minuto.
Mabilis at maayos ang pag-alis sa Stockholm. Umarangkada tayo hanggang 200 kph paglabas ng lungsod habang unti-unting naglaho ang tanawin ng syudad. Maaaring mabait si Milartog, pero kumusta ang upuan? Sa totoo, medyo komportable naman. Ang mga upuan na parang sa eroplano ay nagbibigay ng humigit kumulang 10 sentimetro ng espasyo para sa aking mga tuhod at may puwang sa ilalim para sa bagahe o mga paa. May elastic na bulsa na may safety information card at magasin sa itaas at magarang tray table. Madali itong natutupi pababa at may kasamang extension bar para masuportahan ang mas malalaking laptop. May 4 na saksakan, 2 cup holder at armrest bawat hanay para sa ginhawa. Bawat upuan ay may kasamang adjustable na ilaw para sa pagbabasa na nakapatong sa balikat. Kasama sa pader ang mga supot ng basura, ang bintana na may kurtina at mga overhead na lagayan. Tandaan na may mga hilera na limitado ang tanawin. Pero dahil bukas ang upuan, madali pumili ng upuang may magandang bintana. Ergonomic at mukhang dekalidad ang disenyo ng mga upuan. Maganda rin ang pakiramdam kahit hindi makapal ang padding. Tapat na komportable ang mga ito para sa 40 minutong biyahe na ito at magiging komportable pa rin para sa mas mahahabang biyahe papunta sa mga dulo ng network. Ang bawat upuan ay naiuurong gamit ang bar sa ilalim nito. Makikita ang mga hawakan at numero ng upuan sa kahabaan ng pasilyo kasama ang mga numero ng riles. Para ito sa mga may kapansanan sa paningin. Pasahero, may pasilidad hindi lang sa upuan kundi pati sa lagayan ng bagahe at mga screen ng impormasyon sa dulo ng bawat cabin. Sa mga screen, nagsimula na silang magpakita na malapit na tayo sa Arlanda Central. Ipinapakita rin dito ang mga paparating na biyahe mula sa susunod na istasyon para matulungan ang pasahero sa mabilis na koneksyon sa mataong palitan. Ang Arlanda Central ay isa sa 3 istasyon sa paliparan ng Arlanda sa Stockholm. Ang paghinto sa istasyon ay nagbibigay pagkakataon na masilip ang loob ng tren. Bawat isa electric multiple unit, ay may 4 na bagon, numerong 11 hanggang 14. May quiet at allergy-friendly section sa bagon 11. Sa bagon 12 kung nasaan tayo, pet-friendly ito at may unang palikuran. Makitid pero nagagamit ang palikuran, may lababo at inidoro. May larawan ng isang baybayin malapit sa North Shopping sa pader na nagbibigay ng kulay at buhay sa pasilidad. Ang kotse 13 Volkswagen ay may accessible na upuan, palikuran at espasyo para sa malalaking bagahe, stroller at bisikleta. Maluwag ang accessible na palikuran, maraming hawakan at may changing table para sa mga magulang ng maliliit na bata. Ang kotse 14 ay isang regular na upuang kotse, ngunit nag-aalok ito ng seksyon na allergy-friendly. Libre ang Wi-Fi sa lahat ng tren ng Malartog at mabilis ang koneksyon. Mabilis kumonekta sa network at may 4,500 at 78 megabits kada segundo na download speed. Maganda ang mga tren, ngunit ano ang silbi kung walang network? 5 linya ang pinapatakbo ng Malartog. May 3 linya papuntang Stockholm, 2 ang nagtatapos at 1 ang dumadaan lang. Sa Uppsala, 2 linya ang nagsisimula na hindi dadaan sa sentro para maabot ang mga kalapit na komunidad. Madalas ang biyahe ng tren sa lahat ng linya may pagitan na 30 minuto hanggang 2 oras depende sa ruta at oras. Bumubuo ang mga linyang ito ng mahusay at kapaki-pakinabang na regional rail network na nagpapalawak sa long distance ng Statens Järnvägar at commuter lines ng Stockholm. Naging maganda ang biyahe namin sa Malartog at agad lumitaw ang plataporma ng Uppsala
bilang hudyat ng pagtatapos ng biyahe. Mabilis, madalas, at komportable. Malaking panalo ang Milartog para sa regional travel. Mas pinadali nito ang paglibot sa Stockholm at mga kalapit bayan kahit nagko-commute o namamasyal. Ngayong tapos na ang biyahe, tatapusin ko na ang video. Kung bago ka rito, lubos ko itong ma-appreciate. Pindutin ang subscribe button sa ibaba. Libre ito at malaking tulong sa channel. Salamat sa aking mga tapat na patron at miyembro. Kahanga-hanga kayo at labis kong pinahahalagahan ang inyong napakalaking kabutihang loob. Kung gusto ninyong mapabilang ang pangalan nyo sa video o suportahan ang channel, bisitahin ang mga link sa ibaba ng description. Iyon lang para sa araw na ito. Salamat sa pagsama sa akin at magkikita tayo sa susunod.